Nagkita kami ni customer sa gas station para ma-check ko itong sasakyan niya. Kasi nga, after niya daw mapagawa, ganun pa rin daw. Pinalitan na nga daw ito ng bagong fuel filter. Pero kung makikita nyo, chinek up ko pa rin yan. Tapos sinanginan ko yung upper pump niya. Sabi nga nung gumawa, dapat daw ipa-scan na lang. Ang problema kasi nito mga boss, bigla na lang ayaw niyang umusad. Kahit naka-under naman yung makina, kahit accelerate niya ayaw. At nang dinala ko nga dito sa kabrad ko para ipa-scan, wala naman siyang lumabas na problema. I mean, wala siyang nabasa. Kaya ang ginamit kong pang-scan dyan, based my own experience scanner. Mga boss, dilinis ko lang dyan yung upper pump. Yung pump niya mismo, yun ang nilinis ko. At after ko yan malinis, binuo ko na. Nilagay ko na uli yung dating nakalagay na fuel filter niya. Tapos, blinid ko yan. Nang pag wala na siyang hangin, buo na yung diesel na lumalabas. O, ibabalik ko na yung hose tsaka yung clamp niya. Tsaka ko ngayon yung cover ilalagay at paandarin ko na itong makina. Kanina kasi mga boss, kahit anong pump namin dyan ng customer, ayaw talaga niyan gumana. Kita nyo, ayan yung customer, nagtataka siya at tumigas na. Kanina talaga ayaw niyang tumigas. Alam nyo kung bakit? May bara yung fuel pump. Sama kayo, road test kami. Sinadya ko talagang dito kami sa mga pataas dumaan para malaman namin kung okay na ito. Okay na? Narinig yung mga boss na ayon naman dito kay customer, okay naman na daw itong sasakyan niya. Anong paraan? Kasi nung binomba ko parang may bumara Nakita ko nga po parang may bumulwak inang ano ko kaya siguro bigla hindi makahatak Dahil okay na ito, dito naman ako sa isa pang customer na ang problema, sumasayad daw itong ilalim niya. Dahil nga pag may sakay daw siya na 2 tao dito sa likuran, tapos nahap siya o kaya nalubak, bigla daw may lalagutok sa ilalim niya na parang may sumayad. Na kung makita nyo, di ba yung Mapner pipe niya, tupi, ayan yung sumayad. Kaya nga ang ginawa ko, pinalitan ko yan ng coil spring. Kasi nga yung shock absorber nito, bago na. Kaya wala nang ibang dahilan, kundi itong coil spring na lang ang pwedeng panggalingan, kaya lumulubog yung likuran ng sasakyan niya. Pag may kargang 2 tao, pwede naman lagyan ng lip spring yan. Kaya lang, mas gusto nung may-ari, palitan na lang ng bagong coil spring. Na which is tama naman yung desisyon niya. Tapos luwagan mo itong bolt dito sa shock absorber. At para hindi kayo mahirapan magtanggal ng bolt na number 14 dito sa shock absorber, i-jack nyo yung pinaglalagyan ng coil spring. At pag natanggal nyo na itong bolt na number 14 dito sa shock absorber, ibaba nyo na yung jack. Ang gagawin mo naman ngayon, lilipat ka naman dito sa kabilang side. Dahil nga sa nakajack na itong gulong, tatanggalin mo na lang siya mga boss. Pag natanggal mo yung gulong, gaya ng dati, gagamit ka ng box wrench sa number 14, tapos combination dahil nga sa kontrahan yan. Luluwagan mo na ulit itong bolt dito sa shock absorber mo. Tapos gagamit ka ulit dyan ng jack. Itutukod mo dito sa pinapatungan ng coil spring mo para madali mong matanggal itong bolt. O, di ba tanggal na yung bolt? Dahil sinatanggal mo na itong bolt, dahan-dahan mo ngayong ibababa itong jack na nilagay mo dito sa ilalim na pinapatungan ng coil spring mo. Bababa ngayon itong rear axle beam mo at maluwag mo matatanggal itong coil spring. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin itong jack mo. Para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng coil spring, medyo itulak mo pababa itong trailing arm niya. Tsaka mo ngayon tanggalin itong coil spring niya. O, diba? Tanggal na siya. Tapos, lilipat ka ulit dyan sa kabilang side. Same procedure mga boss, kung ano yung ginawa mo dati, ganun din gagawin mo rito. Itutulak mo pababa itong trailing arm niya, tsaka mo huhugutin itong coil spring. At syempre naman, wag mo kalimutang ilagay itong rubber spring seat niya dito sa bagong bili na coil spring bago mo ilagay. Mahalaga kasi yan para hindi iingay itong coil spring mo. At dapat naman mga boss, maayos yung pagkakalapat mo ng coil spring dito sa spring seat niya. Para pag natapos ka ng pagkakagawa mo, wala kang maririnig na ingay. O, lipat naman tayo dito sa kabila. Gaya ng dati, ilalagay mo ulit itong rubber spring seat niya bago mo ilagay dito sa spring seat dito sa beam. At dahil na ilagay mo na yung 2 bagong coil, o pwede mo nang ilagay itong bolt dito sa shock absorber. Nakita mo naman, nilagyan ko ulit ng jack dito sa ilalim ng lagayan ng coil spring. Yun ang pinakamagandang style para hindi ka mahirapang maglagay ng bolt dito sa shock absorber mo. Tapos lipat ka na ngayon dito sa kabilang side ulit. Ganun ulit gagawin mo, maglagay ka ng jack dito sa ilalim ng lagayan ng coil spring mo. Para pag nilagay mo yung bolt dito sa shock absorber, tapat siya sa butas niya. Ayan o, tingnan mo, diba? Nakatapat na siya. O, tsaka mo ngayon lalagyan siya ng nut. O, diba? Hindi ka nahirapan. Kasi nga naka-jack siya eh. Kumbaga naka-level yung butas niya dun sa paglalagyan mo ng shock absorber. Sana lang mga boss, nakakuha kayo ng idea kung paano magpalit ng coil spring. Dito naman tayo sa lubulbog na brake pedal. Problema yun, sir? Malalim ang preno, malalim. Yan, testing mo. Oo nga, flooring. Flooring na, praso na lang. Kunti na lang, Pagka galing sa biyahe, papabukas na lang, hood.
Pag ganyan kalalim ang brake pedal nyo mga boss, tapos hindi naman siya nagbabawas ng brake fluid, tapos ayon sa customer makapal pa itong brake shoe niya sa likod dahil kailan lang daw yan napalitan, ang possible na problema niyan ay dito sa brake master assembly. Pwedeng yung repair kit dyan or yung goma niya malambot na o kaya punit na. Kadalasan kasi ganun ang experience ko. Sa pagtanggal ng brake master assembly, kung makikita nyo, hinugot ko yung vacuum hose dito sa hydrovac. Tapos gumamit ako ng socket wrench sa number 12 para matanggal ko yung dalawang nut dito sa brake master assembly nang ma-disconnect ko itong brake master assembly dito sa hydrovac. Ayan mga boss, natanggal ko na yung dalawang nut. Gumamit naman ako ngayon ng open wrench na number 10 para yung dalawang fitting dito sa brake master cylinder or yung fluid line niya, mai-disconnect ko na yan dito sa cylinder. At dahil nga tanggal na yung dalawang nut niyan dito sa brake master assembly, pwede mo na yung tanggalin dito sa hydrovac. Tapos gamit ka ng circle plier para naman matanggal mo itong lock ring niya. At pag tanggal na yan, pwede mo na bunutin itong primary piston. Dito naman sa secondary piston, meron niyang stopper bolt na number 10. Tatanggalin mo yan para mabunot mo itong secondary piston. At kung makikita nyo, ito na yung secondary piston niya. At nang ma-check ko, malambot na yung rubber cap niya. Possible, yan yung problema, kaya lumulubog itong preno. Pag malambot na kasi itong rubber cap niya at inapakan mo yung brake pedal, lulubog talaga yan. Kaya ang gagawin ko dyan, papalitan ko. Hindi buong repair kit ang papalitan ko rito mga boss, yung mga rubber cap lang. May nakukuha akong magagandang klase ng rubber cap niyan. Mga branded talaga at sigurado kang Japan. So pagtanggal naman ng rubber cap niya mga boss, pag may spring, hilahin nyo lang. Pag wala naman, gamit ka ng flat screw, sikwatin mo lang. O, di ba? Sa pagkabit mga boss, o nakita nyo naman, di ba? After mo may lagay yung rubber cap niya, tapos yung retainer spring, tapos yung spring na. At dito naman sa kabilang dulo, basahin mo lang ng brake fluid itong rubber cap niya, tsaka mo ngayon i-shoot dito sa piston niya. At pag okay na tayo dito sa secondary piston, dito ka naman ngayon sa primary piston. Hilahin mo lang itong spring, tapos bunutin mo na itong rubber cap niya kasama yung retainer spring niya. At kung makikita nyo, pinitik-pitik ko itong rubber cap niya, malambot na yan mga boss eh. Oh. Kaya nangyayari, lumulubog yung brake pedal niya eh. Tapos dito naman tayo sa bagong rubber cap niya. Ilalagay ko na yan dito sa primary piston. Tapos isusunod ko dyan yung retainer spring. Pag okay na yung spring naman, baling gagawin yan, itutusok nyo lang yan. Pag tumunog yan, ibig sabihin, nag-lock na, okay na yun. Importante mga boss, dapat yung loob nitong master cylinder, walang gasgas yan. Pag nagpalit ka nitong piston seal mo, para hindi mabaliwala ang trabaho. At pag nilagay mo na itong secondary piston, basahin mo yan ng brake fluid. Tapos gamit ka ng maliit na screwdriver, itulak mo itong secondary piston. Pag tumapat siya dito sa gatla ng piston, tsaka mo ilagay itong stopper bolt niya. Ayan mga boss, yung number 10 na stopper bolt, kung makita nyo, ayan yung hinigpitan ko. Pwede nyo na ngayon i-final yung higpit dyan. After mo mailagay yung secondary piston, kung makikita nyo, sinalinan ko na ng fluid dyan. Tapos gamit ka ulit ng screwdriver, bombahin mo itong secondary piston hanggang sa lumabas yung fluid dito sa butas ng secondary piston mo. Ayan, nakita nyo may fluid na siya. Isunod ko naman sa ilalagay itong primary piston. Basain mo rin yan ng brake fluid bago mo ipasok dito sa master cylinder para hindi magasgas yung goma. Tapos lagyan mo na uli ng brake fluid itong reservoir. Tapos itulak mo papasok itong primary piston mo, tsaka mo ilagay itong lock ring niya. Gagamit ka dyan ng circle plier. Siguraduhin mo lang lapat yung pagkakalagay mo ng lock ring dito sa brake cylinder. Ilagyan ko ng bara dito sa butas ng secondary piston para wag tumapon yung brake fluid. At dito naman ako magbi-bleed sa primary piston niya. Tatanggalan ko rin yan ng hangin hanggang sa buo na yung fluid na lumabas. Nakita nyo naman, di ba, buo na. At pag wala ng hangin dito sa brake master assembly, pwede mo na ngayon i-connect dito sa hydrovac itong brake master assembly mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakalapat niya bago mo ilagay yung fitting dito sa butas ng primary piston mo. At dahil nga sana ilagay ko na yung isang fluid line dito sa primary piston, isunod ko naman yung dalawang nut ng master cylinder, ipakapit ko na yan sa thread niya. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 12 para mai-final mo na yung higpit dito sa dalawang nut ng master assembly. At pag okay na, tanggalin mo na itong nut na ginamit mong pambara dito sa secondary piston mo. Tsaka mo ngayon ilagay ito pang isang fluid line or fitting dito sa master cylinder mo. At itong vacuum hose, i-connect mo na yan dito sa hydrovac. Yung clamp yan, wag mo kalimutang ilagay. At dahil sa okay na, pwede ka na ngayon magsalin ng brake fluid. Kailangan nyo na makakasama mga boss. Dahil pag bibleed tayo dito sa brake master assembly mo, ipapa-start nyo yung makina, tapos ipapump nyo yung brake pedal. After a seconds, ipapapirmis mo sa brake pedal, nakadiin lang siya. Ikaw naman, magre-release ka ng brake fluid dito sa fitting niya sa brake master. Gagamit ka dyan ng number 10 na open wrench. Luluwagan mo yung fitting niya para yung hangin lumabas dito sa brake master. Tapos isasarado mo ulit yung fitting, ipapabomba
ipapabomba mo yung brake pedal, after a seconds, yung isang fitting naman dito sa likuran ang luluwagan mo para lumabas yung hangin. Ang mangyayari niya mga boss, kapag wala na siyang hangin, yung fluid na lalabas dyan is buo na. Wala nang kasamang bula pag tumulo yung brake fluid. Nakita nyo naman, di ba, nakapirmi dapat sa brake pedal, nakadiin siya. Luluwagan ko yung fitting yan, niluwagan ko, tapos isasarado ko siya ulit. Ipapabomba mo ulit yung brake pedal. After a seconds, bubuksan mo ulit yung fitting. Ayan, yung ginagawa ko, bubuksan mo yung isang fitting, tapos isasarado mo rin siya ulit. Take note, pag nagluwag at nagsara ka ng fitting, dapat nakadiin ka sa brake pedal. Check na natin ngayon kung okay na itong brake pedal niya, kung mataas na yung preno. Kita nyo naman, okay na itong brake pedal niya, hindi na siya lumulubog. Nakita nyo, di ba? Piston silang ang pinalitan ko dyan or yung rubber cap niya, pero naging okay itong sasakyan ni customer na hindi naman siya gumasos ng malaki. Dahil sa okay na yan, dito naman tayo sa ibang problema ng customer na kapag nililiko niya raw itong manibela, nakakarinig siya ng ingay dito sa makina. Pakinggan natin mga boss para makakuha kayo ng idea. Okay, kabila. Pinapaliko-liko ko yung manibela niyan mga boss, tapos may lumalabas siya na ingay. Yun, pag sinasagad mo. Okay, sagad. Okay, balik mo. Pag isinasagad ni customer yung pagliko ng manibela, dun lumalabas yung ingay. Steady lang. Patay mo. Pag ganyang problema mga boss at nararamdaman mo lang yan kapag lumiliko ka, ang possible niyan mga boss dito yan sa power steering belt mo. Kung wala namang damage itong power steering belt mo, pwedeng i-adjust mo lang yan dahil nga sa maluwag. At ito nga mga boss, nang ma-check up ko itong power steering belt niya, wala naman siyang problema. Kaya ang gagawin ko dyan, gamit itong box 10 sa number 12, luluwagan ko itong bolt dito sa steering pump. Ayan mga boss, ayan yung sa adjuster niya. Tapos dito naman sa likod ng steering pump sa baba, luluwagan mo rin yung isa pang bolt dyan para may adjust mo itong steering pump mo. Tandaan nyo mga boss, wala kayong tatanggalin na tornilyo. Luluwagan nyo lang yung mga bolt dito sa power steering pump. Tapos gumamit ka na ngayon ng kahit anong klaseng matigas na bagay para maitulak mo pabuka itong steering pump nang sa ganun mag-adjust itong power steering belt mo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Gumamit ako ng malaking screwdriver dyan para maibuka ko itong power steering pump nang sa ganun mag-adjust itong steering belt. Tapos gamit ka na ngayon ng combination wrench mo na number 12 para mahigpitan mo na itong bolt dito sa adjuster ng steering pump mo. Tapos i-check mo itong belt, dapat may clearance yan pag diniin mo. Pag okay naman siya, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa bolt adjuster ng power steering pump mo. At syempre naman, yung ispang bolt dito sa likuran ng steering pump mo, i-final mo na rin yung higpit dyan. Hindi pa pwede kasing maluwag yan mga boss. At kung sa palagay nyo, okay na yung pagkakahigpit nyo ng mga bolt, start ko na ulit itong makina kung okay na ba siya. Ngayon, ipapatest naman natin. Ipapaikot natin yung manibela kung may iingay pa sa kanya. Tingnan nyo mga boss pipihitin niya yung manibela. Kung mapapansin nyo, pag pinipihit niya, wala na siyang umiingay. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, siguro naman nakita nyo kung paano mag-check up. Salamat. Wala na. Sumenyas na yung may-ari ng sasakyan na okay na daw. Tama lang, isa yung nagdesisyon kasi sa kanya yung sasakyan ako lang yung gumagawa. Kahit nasabihin ko pang okay, importante na siya yung dapat masunod. Dahil mas kabisado niya yung ingay na lumalabas. Kung meron o wala na nga. At dahil sa okay na ako dyan, lipat naman tayo sa ibang sasakyan na ang problema ni customer, pag napadaan daw siya sa lubak, nakakarinig siya ng lagutok dito sa gawing likuran ng sasakyan niya. At ang naging diagnose ko dyan, itong shock absorber niya, bumigay na. Sa pagtanggal niyan mga boss, dito sa ibabaw, meron akong tinanggal na dalawang nut na number 14. After ko matanggal yung dalawang nut, itong bushing at yung dalawang washer niya, tinanggal ko na rin. Siyempre, itong gulong dapat tanggalin mo. Tapos, tanggalin mo itong bolt and nut dito sa baba ng shock absorber mo. Dalawang tools yung ginamit ko dyan na number 14. Tapos, ijinak ko dito sa trailing arm niya para mabunot ko itong bolt na number 14. Ayan mga boss, tanggal ko na. Pwede ko na ngayon hugutin itong shock absorber na luma. Pakinggan nyo mga boss. Maingay na po siya at singaw na po yung fluid niya. Diba? Nakikita nyo? Ito na yung bago mga boss. Pinakita ko kay customer. Ididiin ko rin yan at wala naman siyang ingay. Kaya ako naman ito pinapakita kay customer para malaman niya na tama yung pagdiagnose ko. Hindi ko na nga ipinakita sa video na chinek din ni customer itong shock absorber niya para may compare niya yung luma at itong bago. At syempre, nasatisfy siya na may problema na nga itong shock absorber niya sa likuran. Ilagay ko na itong bagong shock absorber. Both side nga pala sa likuran pinalitan ko. Sa paglagay ng shock, unahin
unahin yung itusok dito sa ibabaw, tapos dito sa baba, ilagay nyo na itong bolt and nut niya. Higpitan nyo na yan. Kaya hindi ako nahirapan, nakita nyo, di ba? May jack siya na nakalagay. O, di ganun lang ang gagawin nyo. Dahil nakatusok na yan dito sa ibabaw, o ilagay nyo na ngayon yung bushing tsaka yung flat washer niyan. Tapos yung dalawang nut na number 14, higpitan nyo ng maayos at pwede nyo nang ilagay itong gulong. At dahil sa okay na yan, mag-rescue naman tayo sa overheat problem. Last Saturday, nakagat ako ng aso ng customer ko. Kaya on the way ako sa Animal Bite Center. Ang problema, may tumawag sa akin na customer ko na bigla daw umusok yung sasakyan niya at tumirik doon sa lugar ng Pasig. Kaya paspas ako to the rescue. At ito kung nakita nyo, fresh pa, umuusok. Labi ko sa'yo, nag-overheat eh. Yung mapoy ba? May mapoy? Wala. Mabilis kong hinanapan ng pwesto itong sasakyan, baka matowing kami. Hinanap ko agad yung sira niya at nakita ko, takbo agad ako sa auto supply pero wala akong makuha ang pesa, kaya ginawa ko, remedyo muna. Isang mabilisang diskarte agad ang ginawa ko para iwas towing. Ito na nga yung panduktong ko dito sa bypass hose connector. Dahil sa gawa sa plastic ang bypass connector nito, nadurog na sa sobrang init, kaya bumili ako ng aluminum pipe. Pansamantagal, ayan muna ginamit ko. At ginamitan ko siya ng beta gray para siguradong hindi bumitaw itong hose. Siyempre, bumili rin ako ng adjustable hose clamp. For sure na maganda itong remedyong gagawin ko. Napilitan akong gawin itong sasakyan dito sa daan dahil nga sa kahit lagyan ko ng tubig, dire-diretso lang tumatapon. At bumili rin ako ng kulat, tilagyan ko. Tapos, pag okay na, paanda rin na. Ayan na po ang resulta. Diyan! Tapos ang kaso. Salamat po. Ito po yung express na customer. Okay na po. At syempre, higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil mabilis niyang ipinaisip sa akin kung paano ang discarding gagawin ko. Okay na yung sasakyan, bagamat hindi ako nakapagpabaksin, nakagawa naman tayo ng mabuti.